Hello everyone. Ako po ay nagtataka. Nagtataka lang ako sa marami ko na pong mga nakakaharap na mga pasyente. Araw-araw na laang, iba't ibang klase ng sakit ang nahaharap ko. At ako ay nagtataka bakit kaya karamihan, hindi lang 50%, 60% or 70% ng mga pasyente pagdating sa gamutan, pagdating sa sariling katawan, pag sinabi mong 2 linggo, 1 buwan o 3 buwan ang gamutan or 6 na buwan, para bagang napasok, parang nabanlian. Sabi nga dito sa amin sa Quezon Province ay para bagang nabanlian. Aba, ay ganay ang pala kamahal. Ay sino baga ang iyong ipinapagamot, diba? Sarili mong katawan, buhay mo, pero sobra mong tipidin. Sinabi mo lang na 1 buwan na gamutan, talagang ang pagkatanggi, abay di ako po'y gagastos doktora ng pagkakamahal. Ay sino bagang may kasalanan? Sino bang may gawa? Bakit ikaw ay nagkasakit? Bakit baga pag sinabi mong ganitong klase ang gamutan, more or less mga 5,000 hanggang 10,000 ang iyong magagastos, aba ay parang natutulala sa harapan ko at agad ang sasabihin ay, pwede mo ba baga akong gawa ng medical certificate at ako'y hihingi ng tulong sa aming mayor, sa gobernador, kung sino-sino pang mga politiko ang hihingan ng tulong. Mahiya ka naman. Mahiya naman ang sinong tao na may sakit na ipapakare of mo ang iyong gamutan sa ibang tao. Aba, ay naki na may yun ay hindi mainam. Kaya po maraming mga politiko ang nagtatago na pag sila'y nakaupo. Dahil ipinapaako sa kanila baga yung gastusin ng sino mang may sakit. Talagang nakakapagtaka. Pero pag sinabi mong may birthday yan, may handaan, bibili ng cellphone, bibili ng kung anong gamit, aba, ay walang katanggi-tanggi. Agad-agad, aryang-arya. So, parang para sa akin bilang isang life coach, para sa akin isang doktor na nakakaharap ang iba't ibang uri ng tao na may sakit. For me, hindi nila binibigyan ng value ang kanilang buhay. Mas binibigyan nila ng importansya ang mga material na bagay. Binibigyan nila ng importansya ang material na bagay. Hindi natin po iyan madadala. Pero yung mga gumagaling na mga may sakit, ina-accept nila, tinatanggap nila at binabago nila ang kanilang pagkakamali. Yung simple po bang disiplinahin yung sarili mo na ikaw ay uminom ng sapat na tubig araw-araw, ay iinumin na nga laang libre naman ang tubig, ay kinakatamaran pa. Yung bagang pag-inhale, pag-exhale regularly, kinakatamaran pa rin. Aba, yung pagtulog ng maaga, ay sobra ang pag-cellphone, sobra ang panonood ng mga teleserye. Hindi masamang manood ng teleserye at hindi rin po ibig sabihin masamang gumamit ng cellphone. Pero itama natin. Yung bagang sabihin mong ikaw ay magpaaraw man laang, araw-araw, kahit mga 10 to 15 minutes, magpaaraw ka, ay mahalaga. Yung magpainit ka. Alam nyo ba yung mga bedridden, dapat pinapawisan din yan. Kaya nagkakaroon sila ng mga bed sore. So, yung tuyo na ang kanilang mga balat dahil sila dehydrated, hindi na naaarawan. Ayan, mga iyan. So, parang
kung ano na lang ang marinig na ito anya ay napakaigi, ito anya ay nakita ko sa TV o nakita ko may nagtestimonyang maigi daw. Actually, maraming maiigi na natural supplements. Marami pong naglalabasan. Ayan naman po ay galing din sa dahon. Yan din po naman ay mga herbs. Yan po ay ni-research din ng mga scientists na magiging maganda ang epekto sa kahit sinong taong may sakit. Pero kulang sila sa kaalaman. Education is very important. Sabi nga po ng tatay ko, lack of knowledge is very dangerous. Kaya po, para sa akin, life is about choices. And health is not a chance. Health is a choice. Magandang araw po muli. Pagpalain ulit tayo ng ating Panginoon sa araw-araw. Thank you.